And lastly, reason number 3. Ito yung pangatlong dahilan and last, final, undeniable reason. Bakit ang SDA Church ay tritheist? Tatlo ang Diyos, hindi isang Diyos, hindi Trinitarian. Sapagkat number 3, Ellen G. White has 2 different concepts of the Trinity. So yung una, pag-aralan natin, pag-aralan natin na unang tatlo, number 1, Ellen White rejects the creedal Trinity upheld by the Orthodox Christianity. Kaya yung ng Christianity, Trinity, traditional Trinity, tinatanggap ngayon ng mga Adventist. Tinatanggap ngayon ng mga Adventist. Nire-reject ni Ellen White yan. So ang kalaban nyo, hindi yung kapwa nyo Adventist, si Ellen White mismo ang kalaban nyo. Reason number 2, Ellen White teaches that God consists of 3 beings. Nakita na natin, 3 magkakahiwalay ng Diyos. 1 in relationship only, not in their being. Delikado yan, sabi ni Fernando Canale, dahil mauuwi yan sa tritheism. And number 3, ito na nga tayo. Ellen White ay mention 2 konsepto ng Trinity. Nako, ito yung nakakatawa eh. Kasi mahilig talaga ang mga Adventist mag-imbento, i-reinterpret, at baguhin para lang sila makalusot. No way. Bukas na bukas at maliwanag sa mata ng Kristyanismo na never in any chance na Trinitarian si Ellen White. Dahil ang concept ng Trinity ay mali. It adheres to more on tritheism than Trinitarianism. Now, bakit natin nasabi na 2 ang concept ng Trinity ni Ellen White? Ito mismo sabi ni Jerry Moon. Siya mismo yung sabi, The Quest for Biblical Trinity, sa page 144. The conceptual Trinity that unlocks the puzzle of Ellen White's developmental process regarding the Godhead is the discovery that her writings describe at least 2 distinct varieties of Trinitarian beliefs. Sa writings daw niya, ay mayroong makikita na 2 distinct varieties of Trinitarian beliefs. One based on Scripture alone, and one based on Scripture as interpreted through the lens of Greek philosophy. The same hermeneutic that brought the immortality of the soul into Christian theology, the concept of God that is explicit in her later writing portrays the Father, Son, and Holy Spirit as 3 eternal persons of intellect, will, and emotions, who are united in character, purpose, and love. Pansinin nyo may 2 concept si Ellen White ng Trinity. Isang biblical at isang biblical din pero interpreted ng Greek philosophy. Siya lang may gawa niyan. Siya lang may invento niyan. Isa pa, sabi ni Jerry Moon, later down, yung concept ng Trinity sa later writings si Ellen White. Yan kasi pinalalabas ng mga Adventist ngayon. Si Ellen White daw ang catalyst. Siya daw ang catalyst kung bakit later on, mga 1900s, exactly mga 1890s, nung isulat niya yung Desire of Ages, diyan daw nagsimulang maliwanagan si Ellen White sa 3 persons na Trinity, na kagaya ng Christianity. Wrong! Hindi po kagaya ng Christianity na creedal Trinity. Ang Trinity ni Ellen White, mali po. 3 separate beings pa rin. Dahil sabi ni Jerry Moon, the concept of God that is explicit in her later writings portrays the Father, the Son, and Holy Spirit as 3 eternal persons of intellect, will, and emotions who are united in character, purpose, and love. Hindi na united in being. Hindi pa rin yun ang kinamatayan ni Ellen White. Namatay si Ellen White noong 1915. Ang kinamatayan ng Trinity, mali pa rin. Pareho pa rin ang Trinity niya noon. Nga 3 divine beings. 3 holiest beings. Na iisa lang sa character, purpose, at love. Hindi sa being. So namatay ang propeta niya na natiling bulaan pa rin. Mali pa rin ang concept ng Diyos, mga kapatid. At pinaniwalaan niya naman. Ito pa, tuloy natin.
Sabi ni Jerry Moon, there is no conflict among them, no working at cross purposes, no competition, not even disagreement. Thus, they are not three gods. Yan ang sabi ni Jerry Moon, hindi daw sila three gods. As in polytheism or tritheism, but one. Ito yung deception. Eksperto dito mga Seventh-day Adventist, deception. Ang ganda pakinggan, di ba? Parang kumbaga, wow, hindi pala sila polytheist, hindi pala sila tritheist, but one. But the question is, one saan? Sa being ba? Mr. Jerry Moon? One sa being ba? Kaya kayo hindi tritheist? Tuloy natin. Furthermore, their unity is not a mathematical paradox, but a relational unity, analogous to the unity seen in a good marriage. Palpak pa rin. Ganyan ang stand ng mga Adventist. Kaya nga, yung mga kaibigan namin nakikinig ngayon, nakikipag-Bible study, gustong mag-Seventh-day Adventist, huwag niyo nang ituloy. Ako na nagsasabi. Malamang kaya kayo napaniwala na tama sila. Kasi ang gaganda ng mga salita na sinasabi nila, parang totoong Christian, katulad nito si Jerry Moon, gano'n ang ginagawa. Hindi kami three gods. Hindi kami naniniwala sa maraming Diyos or polytheist. Hindi kami tritheist. Isa lang ang Diyos namin. Pero ang tanong, Mr. Jerry Moon, isang being o isa lang sa relational unity? One lang in purpose. Sabi na niya rito, unity is not mathematical paradox. Ibig niya sabihin dito, not mathematical paradox. Yung pagiging isa, na sinabi niyang one ang Diyos, not numerical one. But iniba lang ni Jerry Moon yung term niya, ginawa niyang mathematical paradox. Kasi nga naman, parang paradox, hindi mo maintindihan. Paano paliwanag na yung tatlong being nag-iisa? Sa inyo lang, paradox. Pero sa amin mga Christian, throughout many centuries, this is one being, is not a paradox. But they are mathematical one being. Numerical one. Hindi sa relational being. Although we believe also that God and Jesus, the three persons of the Trinity, ay nagkakaisa sila in their purpose also. But that is not the priority. Hindi po yun ang priority answer namin pagka pinaliwanag namin mga Trinitarian na ang Diyos ay isa. Ang unang naming point, kaya sinasabi namin ang Diyos ay isa, kagaya sa Bible, Deuteronomy 6:4. God is one, in the sense na one mathematical or numerical one ang Diyos. Compare sa maraming Diyos, mathematical, maraming Diyos. We are talking about quantities of God. God is one, is quantity. Hindi bilang ng purpose, bilang ng Diyos. My goodness. Dati nung ako'y Adventist, hangang-hanga ako dito, lagi kong binabasa yung mga papers niya. But now, sabi ko, nabiktima rin ako ng pagdaraya nitong eskola nito. At sabi pa niya, ang pagiging isa ng Diyos, hindi mathematical o numerical one, but a relational unity, pareho na sinabi ni Ellen White, analogous to the unity seen in the good marriage. Dito mo, yung pagiging isa daw ng Diyos, ng Ama at ng Anak, is Holy Spirit. Itinulad niya sa pagiging isa ng mag-asawa. Kagaya nung sinabi niya ni Ellen White, ang pagiging isa ng Ama at Anak, pagiging isa ng mga alagad na 12. Hindi sa katawan, kundi sa purpose. Ito naman ginamit na this time ni Jerry Moon, itinulad sa mag-asawa. Dahil ang mag-asawa nga naman, sabi sa Genesis 2:24, iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at makikipisan sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Pag binilang mo naman ang kinasal na mag-asawa, lalaki at babae, hindi naman talaga literal na naging isang laman sila. Separate body pa rin, lalaki at babae. Yung babae, hindi naging lalaki. Yung lalaki, hindi naging babae. Doon itinulad ni Jerry Moon, sabi niya, ang pagiging isa ay relational. Magkahiwalay na katawan ang Father, Son, and Holy Spirit. Kita mo na. Andun pa rin yung concept ng three Holy Beings. Tatlong Diyos, tritheism pa rin. How come nasasabihin ni Jerry Moon na hindi sila polytheism, kundi one? At pinaliwanag niya bandang huli na one only in relationship. Not mathematical one. Not
numerical 1. Wow! Praise the Lord. Nabuksan na ang isip natin. Mga former Adventists, pasalamatan niyong Panginoon. Nakawala na tayo sa bihag ng pambubulag na ginagawa ng mga bulaang guro, ng mga mandadakay ng mga ngalan nito. Kailan ba nagsimula itong problema nito? At ngayon lumaki na. Kaya buong mundo na ng Adventist nagtatalo-talo, parin silang dito nagkakaisa sa Trinity. Babasahin natin dito yung aklat na sinulat ni Michael Campbell. Si Dr. Michael Campbell, siya po ay naging associate professor sa history ng historical studies at theological studies diyan sa AIAS. Ang AIAS po, yan po yung Asian International Institute of Adventist Studies for several years. Diyan yan sa Cavite. Meron siya sinulat na libro, kailan lang, 1919, The Untold Story of Adventist Struggle with Fundamentalism, page 76 to 78. Ito sabi niya, there does not appear to have been a clear consensus on the issue of the Trinity at the 1919 Bible Conference. Okay, nagkaroon kasi ng conference noong 1919, ang mga leaders at mga scholars, mga theologians sa Adventists, para pag-usapan ng maraming topic about Bible prophecy, the inspiration ni Ellen White, and about the Godhead. Sabi niya, ni Dr. Campbell, walang pagkakaisa. Natapos ang conference nitong 1919 na hindi sila nakapagbigay ng conclusion kung dapat bang tanggapin ang Trinity o hindi. Sabi dito, those who adhere to a more progressive hermeneutic were the same ones who supported the full divinity of Jesus Christ and paved the way to the full acceptance of the Trinity in the Seventh-day Adventist theology. Yun. History itong pinag-usapan natin. Bakit nahati ang Adventist ngayon? Bakit hindi lahat tinanggap yung concept ni Ellen White na tatlong magkakahiwalay na Diyos na tritheism? Kasi, sabi ni Dr. Campbell, noong 1919 Bible Conference, hindi na settle yung issue sa Trinity. Nahati pa rin sa dalawa ang Adventist mula noong 1919. 1915 namatay si Ellen White. After 4 years, nagkaroon sila ng Bible Conference para pag-usapan yung mga bagay nito. Kasi patay na si Ellen White. Wala na siyang propeta na mag-guide sa kanila. Paano na yan? Kaya kailangan silang magkaisa. Pero sabi ni Michael Campbell, hindi pinagkaisa nito. Hindi na-solve ang problema. Ang nangyari, sa dalawang kampo kasi, kaya nagtatalo-talo, mayroong traditional hermeneutic, ito yung mga pro-Ellen White na naniniwala sa 3 beings. At yung isang banda naman, yung progressive Adventist, progressive hermeneutics ang ginamit. Pinagyanan nila yung concept ni Ellen White. Nag-adhere sila dun sa Orthodox Trinity ng Christianity. Ngayon, ito daw, progressive hermeneutics, ito daw yung nag-support ng full divinity of Jesus. No? Hindi siya created, hindi siya Michael the Archangel, at ano pa. Ito daw nagbigay daan para tanggapin ang Trinity sa Seventh-day Adventist theology. Yet perhaps on this one particular issue, at least those who were more progressive would eventually achieve a significant theological victory as the church gradually moved in that direction and later accepted Trinitarian statements in a statement of fundamental beliefs throughout the 20th century. Ayun. Kaya parang mas nangibabaw ngayon yung Trinity na hindi katulad ng Trinity na tinatanggihan ng mga early Adventist pioneer kasi nangibabaw yung mga progressive Adventist to, hindi mga traditional. Kaya ito ngayon, nagkaroon ng victory para gradually matanggap itong concept ng Trinitarian statement sa Seventh-day Adventist. Pero I'm sorry to say, duda pa rin po ako. Duda pa rin po ako. Nasa statement of beliefs ng Seventh-day Adventist ay nawala na yung belief in three beings, three separate God, the tangible body ni Ellen White, hindi pa rin. May mga binago lang sila sa terminology. Ngayon, accepted na nila ang term na Trinity. Nung panahon ni Ellen White at ng mga early Adventist pioneer, hindi tanggap ito. Tignan natin sa fundamental belief ng Adventist. While the Godhead is not one in person, God is one in purpose,
in mind and character. This oneness did not obliterate the distinct personalities of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Nor does the separateness of the personalities within the deity destroyed the monotheistic trust of Scripture that the Father, Son, and the Holy Spirit are one God. Andyan yan sa fundamental belief nyo, mga kaibigang Adventist, na ito sa Godhead. Sabi ng inyong fundamental belief, while the Godhead is not one person, o sa understanding ng Adventist being, while ang Godhead hindi siya one person or one being, ang God is one in purpose, mind, and character. So, tanong, nabago ba o pareho pa rin ang belief ni Ellen White? Hindi nabago. Pareho pa rin ang belief ni Ellen White na hindi sila one being, one person, kundi one lamang in purpose, mind, and character. At sabi dito, this oneness does not obliterate the distinct personality, which okay naman, na distinct talaga ang Father, Son, and Holy Spirit. Nor that the separateness of personalities within the deity destroys the monotheistic trust of Scriptures that the Father, Son, and Holy Spirit are one God. Oh, separateness of personalities. Hindi naman ganyan paliwanag ng Christian doctrine ng Trinity. Ang sinasabi ng Trinity ng Christianity, God is three person. So, sa concept nito mga kaibigan na, andyan pa rin traces ng three gods Hindi daw dinidiin ang one being or one person. Ang dinidiin, one purpose. Ang purpose pa rin lang ng iisa. At ang matindi, hindi lang sila distinct personality. Sila po ay may separateness pa ng personality. Alam niyo ba yung mga gumawa ng inyong mga mahal kong Adventist, ang gumawa ng statement of belief niyo? Gumawa ng statement of belief niyo sa fundamental belief. Sila po ay mga tritheist. Sorry to say that. Mga tritheist po ito. Paano ko nasabi? Yung bumuo ng inyong summary of belief about Godhead sa fundamental belief. Mga tritheist, tatlo ang Diyos. Paano ko nasabi? Kasi lumabas po ito sa Adventist Review noong April 21, 1980. Issue ng Adventist Review. Sa session proceeding ng 7th business meeting of the 53rd General Conference Session. Itong usapan ng mga bumuo, ito ay session at ito ay committee ng mga bumuo ng summary of belief ng Adventist. Okay na niya, si Leif Hansen sabi niya, in this discussion of the Trinity, which is always a difficult matter to discuss, I wonder if a certain misunderstanding could be eliminated by saying a unity in purpose so that the matter of physical unity may be eliminated. Ano sabi ni Leif Hansen? Ang suggestion niya, para maalis yung mga misunderstanding, maganda siguro, alisin na lang natin para ma-eliminate yung physical unity o yung pagiging one being, one nature, one essence of God. Para ma-eliminate yun, ay sabihin na lang natin, unity in purpose. No? Yan Yan ang mga bumuo ng inyong fundamental belief. Sabi ni Neil C. Wilson, ito yung tatay ni Ted Wilson na president niya ng General Conference ng SDA. So I see your point here. Maybe we ought to make it a unity of purpose rather than a physical unity. Or yung one being God. Nakita nyo? Yung background ng mga bumuo ng statement of belief dyan sa libro ninyong fundamental belief, ang ganun pa rin, mga tritheist pa rin. Gusto nilang alisin, eliminate yung physical oneness o yung mathematical, numerical one ang being of God. Instead, ang gusto nilang i-emphasize, unity in purpose. Sabi naman ni J.G. Bennett, the statement about the Godhead and the Trinity goes on to use the noun He. Later, as the Father, Son, and the Holy Spirit. As discussed, we use the same pronoun He. I do recognize and accept the Trinity as a
collective unity. But I would have a little difficulty applying the pronoun he to the Trinity or Godhead. Nahirapan daw si Bennett na isa sa mga committee, nagbuo ng statement of belief about Godhead at fundamental belief. Nagamitin yung singular na he pronoun to apply it to the collective unity of the Father, Son, and Holy Spirit. Ang collective unity ay pahiwatig ng tritheism. Tatlong Diyos na magkakahiwalay na katawan. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Paano nga naman niya sasabihin he? Dapat ang tama dyan to agree with the pronoun at saka sa grammar. Dapat they. They. Pero sabi niya, paano itong he? Singular to, tapos ang patutungkulan niya, collective unity ng tatlong beings. As I should say. Ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So, tritheism pa rin. Sabi ni W.R. Lesher, we assume that there is a unity of purpose in the Godhead. Still, God is a mystery. And we do not know in what ways that unity might exist other than in purpose. Pero sabi na itong si Lesher, alam ko may mystery ang Diyos. Ang mystery ay hindi natin alam kung anong paraan natin pwedeng sabihin para i-describe ang unity na nag-umiiral sa Father, Son, and Holy Spirit. Tatlong magkakahiwalay na being nga sila. So, paano silang magiging isa? Nalilito sila, hindi nila ma-explain, hindi nila ma-compatible yung kanyang paliwanag. Kaya sabi nila, walang ibang paliwanag kundi unity in purpose na lang. The idea of three beings that are one is a mystery. Mystery sa Seventh-day Adventist. Bakit? Kasi nga naman, tatlong magkakahiwalay na katawan, kung tatlong tao, paano sasabihin isang katawan lang yan? So, it seems to me that we should not try to remove all that the mystery from the statement. Huwag daw alisin ang mystery. So, ngayon, ang pandaya na ginagawa ng mga Adventist, ang ine-emphasize na lang ang Diyos ay isa, relational. Relational. Hindi sa being. Kita niyo na yung daya? Kung hindi ako nakalabas niya sa Adventist, hindi ko makikita to. Hindi ko lubusang ma-expose to, mga kapatid. Itong gabing ito ang moment para mag-decide na kayo kung mananatili pa ba kayo dyan o magpapanatili kayo madaya. Ano uli yung warning ni Fernando Canale? Kasi kalimutan daw at tanggalin yung pagiging isa in being, kundi one in purpose. Itong warning ni Canale na naging aktual na kinatatakutan niya. Sabi niya, the danger of tritheism involved in this position becomes real when the oneness of God is reduced to a mere unity conceived in the analogy to a human society or a fellowship of action. Nangyari na ang danger na kinatatakutan ni Fernando Canale. Paano nangyari? Kasi sa mismong fundamental belief ng Seventh-day Adventist, pinahayag doon na ang unity is in there are only one purpose in mind and character at hindi sa person o sa being. Kita niyo na? Ang sabi ni Fernando Canale, yan ang kinakatakot niya. Yan danger na yan. So, I'm sorry to say, this is the truth. Hindi ako nagsisinungaling. Ang mga Seventh-day Adventists, hindi kayo timitaryo. Kayo po ay mga tritheist. Tatlo ang Diyos na sinasamba niyo. Magkakahiwalay na katawan. May katawan na physical, tangible. Kaya sa conclusion, we have proven in our study that the Seventh-day Adventist Church today is not truly Trinitarian in the correct sense by giving the three reasons why Seventh-day Adventist is tritheist, not Trinitarian. Reason 1, Ellen G. White rejects the creedal Trinity upheld by Orthodox Christianity. Reason number 2, Ellen G. White teaches that God consists of three beings, tatlong magkakahiwalay na may katawang sarili, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Reason number 3, Ellen G. White has two different concepts of the Trinity na hindi totoo. Isa lang po ang concept ng Trinity. Yung iba, modalism, yung oneness na, yung iba ay tritheism. And unfortunately, nahulog po ang Seventh-day Adventist. Hindi pasado sa teachings ng Trinity. Kaya I'm sorry to say, once again, mga
Tritheism kayo. Pagano ang Diyos na sinasamba niyo. Hindi to totoo. Kaya po, as application, ito po masasabi ko. Here are the three realizations that a discerning Adventist have after reading this argument. Serving as an eye-opener for anyone seeking the truth. Nagsisik ba kayo ng truth? Panahon na para pakinggan ito. Ellen G. White is not a true prophet of God, as she is the root cause of the confusion and division among Seventh-day Adventists regarding the nature of the Trinitarian God. The leadership of the SDA Church has been compelled to uphold their status as a prophet to maintain the integrity of the Seventh-day Adventist Church. Failing to do so would jeopardize the entire Seventh-day Adventist organization and its millions of members. Pride na lang ang pinapagana nila. Pinanindigan na lang kahit mali. Hindi propeta si Ellen. Number 2, realization. The God worshipped by the SDA Church is not a true God because they were deceived by a false prophet, Ellen G. White. The Lord has warned against the false prophets who deceive people into worshiping a different God. But the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, or speak in the name of other gods. Tritheism yan. Gods eh. 3 beings. That same prophet shall die. Mabuti na lang, 1915. Binawain na siya ng buhay. Kaya naagapan pa. Pero, I hope and pray na hindi pa huli ang lahat. Sana magbago pa kayo. And lastly, if the Seventh-day Adventist Church throughout its history has been led and guided by a false prophet to serve and worship the false 3-being gods, 3 ulo ng Diyos nyo, hindi isa. It only means one thing. The Seventh-day Adventist Church is not the true nation of or people of God. And it is certainly not the remnant church that brings salvation to people in the last days. This is because the true God who loves and guides his servant children would not allow them to be led astray by a false prophet, especially not to divert their worship to the false gods of Ellen White and the leadership of the Seventh-day Adventist Church. Kaya mga kaibigan, I'm sorry. Alam ko marami sa inyo nasasaktan, marami sa inyo i-deny ito, i-reject ito, but hindi ako nagkulang sa inyo. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Binigay ko na lahat ng reason bakit hindi kayo tinitayin. Hindi totoong Diyos ang inyong sinasamba. Sa false statement ng fundamental belief nyo, puro mga tritheist po yun. Collective unity ang Diyos inyo. Hindi ganyan ang Diyos na nakilala ng Christianity. At hindi ang ganyan ang Diyos na nakilala namin.